Good morning mga kapadyak. Ngayon ay araw ng Sabado, June 20, 2026. Nandito muli tayo sa Manila Memorial Park. At pauwi na tayo galing sa panggabing trabaho. So, nag-out tayo ng alas 6 ng umaga sa ating trabaho. Napakaganda na ang panahon ngayon mga kaibigan. Sumikat na si Haring Araw. So marami pa rin ang mga nagja-jogging. At dumadami na rin yung mga nagbabike. Ayun, dami na mga nagja-jogging. So ayan, dami. So ikot lang tayo na isang beses, then uwi na tayo. So maaga pa naman at ngayon ay araw ng Sabado, bali huling trabaho ko na mamayang gabi. At makapagpapahinga na rin tayo bukas sa araw ng Linggo. So ayun, hindi sikat ng araw. So pag-out natin kanina sa trabaho ay may nakita pa tayo kasungot. Akala mo napaka galing kung sinong basta. Ayaw ko lang pag-usapan yan. Walang kakwenta-kwentang tao yun eh. Pero kilala nyo na yun mga kaya trabaho ko dyan. Ang kakwenta-kwenta yun. Meron tayo pag-uusapan ngayon mga kaibigan, at ito ay trending ngayon na yung tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. At nagsabi na siya kahapon sa programa ng Net25 na siya ay aarestuhin na sa salang plunder. Ang pahayag naman ni Senador Rodante Marcoleta na kapag ihahain na sa kanya ang arrest warrant ay matiwasay siya na sasama sa mga otoridad. Ganyan ang paninindigan. Kahit na inimbento lang yung kaso sa kanya ay naninindigan pa rin siya sa palig ng katotohanan. Alam naman natin, kabaliktaran nito nung ginawa ni Joel Villanueva na nagdudas at hindi nanindigan sa kanyang mga naunang pahayag. Nakakalungkot lamang dahil yung kasong isinampak kay Senador Rodante Marcoleta ay gawa-gawa lamang ng ombudsman. Saan ka po nakakita na yung campaign donation para gamitin niya sa kanyang kampanya noong nagsisimula pa lamang siya mga kampanya sa pagkasenador? Yun pa ang natitigan itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Na-resolve ba na ito ni Sen Marcoleta sa COMELEC? Ewan ba natin bakit yun pa yung ginawa sa kanya ng kaso. Ang masakit ay plunder pa. Ang alam ko at alam naman ng mga kababayan natin na ang kasong plunder ay yung nagnakaw ka sa pera ng taong bayan. Ganun yun eh. Pero yung campaign donation, hindi yun pera ng taong bayan eh. Personal na pera ng tao yan. Ayan. Magaganda ng mga bahay dito ng Patay. Sabiruin nyo, yung pa yung kinaso sa kanya. Kaya
imbento para lamang para mapatahimik si Senador Rodante Marcoleta sa pagsisiwalat at para mapanagot niya, matuntun yung mga sangkot sa flood control anomaly. Yun naman talaga ang pinakapakay nila patahimikin siya sa paglalahad ng katotohanan. Ayan. Sino ba ang may utos doon, mga kaibigan, mga kapatid? Hindi ba ang presidente? Kasi matutumbok sila. Sa totoo lang, alam na ng taong bayan kung sino ang ugat ng malalang korupsyon dito sa Pilipinas. Alam na. Walang iba ito kundi si Saldico, ang dating speaker Martin Romualdez, lalo na presidente ng Pilipinas. Yan. Yun naman talaga ang totoo. So ganyan manindigan si Senador Rodante Marcoleta. Kahit na napipinto niya ang kanyang pagka-aresto at pagkakulong, ay hindi pa rin siya natinag na harapin ang mga kasong isinampa sa kanya. Kaya bilang kakapatid ko sa Iglesia ni Cristo, nalulungkot din ako sa mangyayari sa kanya. Pero natutuwa ako at nagagalak ang aking puso dahil pinakita niya na sa kabila ng mga pagsubok na yan ay nanindigan siya sa panig ng katwiran at alam niya na dadating ang panahon na mapapanagot din ang mga punot dulo at pinakaugat ng mga nagdaang flood control anomaly na yan, yung mga nagustay ng pera ng taong bayan. O gaya nga noong mga nakakaraang leksyon sa pagsamba, yung tungkol kay Propeta Habakuk na noong kanyang panahon ay kitang-kita ang kawalang katarungan ng mga tao sa kanyang paligid. Binabaluktot ang katwiran at minamasama ang mga mabubuti. Kaya nung siya ay dumalangin, tumawag sa ating Panginoon Diyos, dumaingsi kung bakit tila ba hinahayaan ng ating Panginoon Diyos na mangyari ito. Pero sumagot ang ating Panginoon Diyos sa kanya. Magantay siya sapagkat darating ang panahon na magkakaroon ng ng kawakasan ang mga nangyayaring ito sa kanyang paligid. Kaya yung mga nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon ay hindi na iba. Naranasan na ito sa panahon pa ni Propeta Habakuk. So bagamat makulong si Senador Rodante Marcoleta, ay mamamalagi pa rin sa kanya ang suporta ng taong bayan, maging ng mga kakapatid natin sa Iglesia ni Cristo, para sa katotohanan. So ayan, konting ikot lang tayo mga kapatid at mga kaibigan at uwi na tayo. At 6:30 AM na. So uwi na tayo mga kaibigan. So ayan.
So, yun lang ating pag-usapan ngayon. At nawa ay kahit gano'n ang mangyari ay tuloy pa rin ang ating laban sa paglalantad sa katotohanan. So, uwi na tayo mga kaibigan at mga kababayan. Maging mapagmatsyag lang tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, sapagkat wala nang ibang pag-asa kundi ang tayo ay dumalangin sa ating Panginoon Diyos na basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan at ng katarungan. So ito na yung main gate mga kaibigan, mga kabayan. So maraming salamat sa inyong pagsama mga kaibigan sa akin sa pag-attend dito sa Manila Memorial Park. At ingat po tayong lahat at magandang umaga sa ating lahat.